Nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo. Kung iligal nga raw ang bomb joke, paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Pasaring naman ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Cungon. Baka ang tingin daw ng dating Pangulo ay above the law siya dahil sa mga ginagawang pagbabanta. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng Ito, tatanong natin siya para muna siguraduhin muna natin na hindi siya stroke survivor kasi baka mamaya punahin na natin yung ngiwi niyang bibig, sabihin na naman nila. Huwag yung pinupuna yan. Ano yan? Ano yan? Ibig sabihin, baka sabihin niya, stroke survivor? Tanungin muna natin siya. Sir, stroke survivor po ba kayo? At kaya po kayo ngiwi? Ako nagtatanong lamang po ako. Seryosong tanong lang po yan. Baka mamaya mahirap na ho, baka sabihin ninyo di ba ho, tinatanong ko lamang po yan. Baka naman masagot nyo ako kung kayo stroke survivor o hindi. Para hindi ko na punahin kung sakasakali, di ba po? Okay, so pakisagot lamang po. Anyway, ayun, tuloy natin. Sa mga ginagawang pagbabanta, sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang NBI. Para sa GMA Integrated News, Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Ayun, ayan. So, ang balita nga po natin mga kababayan ay kakasuhan daw po si Pangulong Duterte. Dahil sa ganitong statement niya. So, eto muna. Pakinggan po muna natin yung buong statement niya para maintindihan natin kung gaano po ba sila katarantado. Kung gaano po sila katarantado na alam na joke, sasakyan pa talaga nila. Diba? Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Di ba? Ayan, sa tingin niyo seryoso? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Sinong tao ang magsasabi, ay seryoso siguro si Pangulong Duterte? Siguro kahit tanga o sinto-sinto, alam na hindi seryoso Alam na nagjo-joke di ba? Alam mo kung sino lang makakaisip na hindi seryoso si Pangulong Duterte? Yung mga katulad ng mga vloggers ng Marcos, mga puro bobo. Yung mga vlogger nilang tatanga-tanga. Lalong-lalo na yung ewan ko. Pag tiningnan mo yung mga itsura ng mga vlogger na mga tanso, para talagang hindi gagawa ng masama, ng mabuti Para hindi gagawa ng mabuti, para talagang sigurado itsura pa lang, mukha nang mumolestya, chupador, tirador, walang trabaho, naging tambay, mga ganong itsura. Adik. Hindi, ako tatanong ko lang, ba't ganun sila? No, itsura na mga loyalistang vlogger. Parang mga patay gutom sa karsada. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Hindi naman pinangalanan yung 15 na senador na yun. Sana man lang kung pinangalanan yung 15 na senador na yun, abay, pwede natin pong, pwede po nating masabing binantaan, di ba? Wala naman siya pinangalanan. Ayun na naman po tayo di ba? Kaya talaga, ay nako. Ewan ko ba? So sana, ewan ko, tuloy natin po.
Eh, pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Ayan, so pasabugin na lang daw. Ay, nako. Anyway, yan ho yung sinasabi nilang bomb joke. Yan daw yung sinasabi nagbanta si Pangulong Duterte. Kayo, ano sa tingin ninyo sa tingin ninyo ang yan po ba ay bilang abogado? Ako tiningnan ko kasi nung pinapanood ko talaga parang ewan ko, ang papatol na lang talaga diyan, bobo di ba? Bobo na lang talaga papatol diyan na para sabihin mo ayan ay pagbabanta. Yung mga papatol na lang siguro dyan, yung mga katulad ni Gadon, yung mga ganun na abogado. Ay, di na pala siya abogado. Gago! Di ba? Hindi na nga, ewan ko ba bakit, sa dami-dami ng news, ito namang media na to, ang dami-daming pwedeng ibalita, ang ganda. Ito hindi man lang nila ibinabalita yung sagot ng mga senatorial ni Pangulong Duterte doon sa issue ng suka. Kasi sinagot, 'di ba? Alam naman natin na nagbigay ng husga itong si Marcos ito sa mga PDP senatable, 'di ba? Mga senators ng PDP, 'di ba? Nagbigay siya ng bashing, ika nga. Tapos sumagot ito mga taga PDP senators, 'di ba? Sinagot nila hindi na importante yung suka-suka na yan na kesyo, bakit ba lahat naman kami matalagang galing sa IRA pero naging abogado, naging PNP chief, naging general as in, nandun sino ba nagbenta ng suka doon? Sige nga, I mean, sino ba ang masasabi nating doon lang na stuck na lang sa pagbebenta ng suka? Wala! Lahat sila, mula sa pagbebenta ng suka, paggawa ng suka, umasenso buhay, naging abogado, award-winning. Lahat na andun na. Si Pastor Kibuloy, hindi lang bumili ng suka, nagbebenta ng suka. Meron sariling production, may sariling mga negosyo. Lahat nandun na. Tama, mali. Bakit sasabihin parang nautusan lang bumili suka, tas pero alam mo, may na-insulto doon. May na-insulto. Yung mismong senador niya ang na-insulto. Yung senador niya na-insulto kasi pambihira. Sabihan ba naman na bebenta ng suka? Sabi, mas mukha pa ako nagbibinta ng suka kaysa dun sa kalaban. Kaya hindi tama ang magkaroon ng negative campaigning. Hindi siya para sa bayan. Pagka nagbigay ng negative campaigning, nagalit tuloy, di ba? Gago! Anyway, sana napanood natin itong mga ganitong video sana kasi alam mo, iba na naman ang takbo ng mga mainstream media ngayon. Talagang ididikdik nila si Pangulong Duterte. Alam nila kasi si Pangulong Duterte, pag nagbitaw, kontrobersyal. Diba? Alam naman po natin yan. Noong pa lang ng eleksyon, kontrobersyal na po siya. Kaya nga ito, mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Kasi ngayon pa lang, umiiwas-iwas na yung mga senador nitong senador ni Marcos. Mantakin mo after nung banat ni Marcos sa PDP, nag-press con itong mga mga senador na ito. As in, hinihiwalay nila, nilalayo nila yung sarili nila kay Marcos. Mukhang siya, kahit sila nilalaglag na nila si Marcos, para bagang sinasabi nila, yung sinasabi ni Marcos, sa kanya lang yun. Iba yung sinasabi namin. May balita nga ako doon sa isang venue,
Diyan yung nagpunta ngayon. Hindi lahat nagpunta na. Meron daw isang event na parang press con, itong mga senators ni Marcos, iilan na lang daw ang nagpunta. Tapos meron pang isa doon, nagsosolo na lang daw ng lakad. Nagkaroon ng parang what they call this, yung motorcade. Nag-motorcade mag-isa. Pwede naman niya isama yung mga kasama niya kung talagang united sila, kung talagang nagtutulungan sila, pero hindi, mag-isa na lang daw nag-motorcade. Hindi ko alam kung umiiwas, sumasariling lakad, o baka naman para talaga kasi humihina na sila. Yung iba nag-e-effort, yung iba hindi. Kasi ilan lang naman talaga ang malakas dyan, yung talaga masasabi mo posible talaga makapasok dahil sa name recall. Importante kasi sa Pilipinas yan, mga kababayan, yung name recall. Importante yan. Kaya lang wag po natin sanang isipin yung name recall. Kasi halimbawa, ito 'di ba, yung tulad ng mga Tulfo, 'di ba?